Noong 8 taong gulang pa lamang po ako, mayroon akong nabasa sa libro patungkol sa isang karakter na nagngangalang Magindara. Ayon sa alamat, si Magindara ay anak ni Asuang na naninirahan sa bulkan ng Malinaw sa Bicol. Ang kapatid ni Magindara ay nagngangalang Oryol na may kakayahang mangakit at gawing tagasunod ang sinumang makakarinig ng kanyang malamyos at magandang tinig. Samantala ang pambihirang abilidad naman ni Magindara ay ang lumikha ng ulan o bagyo at kaya niya ring pahupain ito. Dulot ng kamusmusan, hinihiling kong makita si Magindara ng aktwal. Nakasulat kasi sa libro ang napakagandang paglalarawan sa pisikal nitong anyo. Si Magindara ay mayroong kulay asul na mga balintataw na parang sa katulad ng dagat. Ang porselana nitong katawan ay bumabagay sa manipis at mapupula nitong mga labi. Abot din hanggang dibdib ang kanyang itim at paalon-along buhok. At higit sa lahat, ang kalahating katawan nito'y maihahambing sa kumikinang na buntot ng isda. Pero hindi ko inaakalang malayo pala ang paglalarawan dito ng ibang tao. Nang minsang bumiyahe ako papunta sa isang partikular na isla sa Antique, naikwento sa akin ng ilang mga tao roon ang patungkol sa isang uri ng aswang na naninirahan sa mga katubigan. Tinatawag nila itong Magindara. Ang mga Magindara ay pinaniniwalaan nilang mga aswang ng katubigan. At ayon sa mga haka-haka, ang mga Magindaray kumakain lamang ng hilaw na karne ng matatandang tao, sapagkat sa hindi malamang dahilan ay nalalason sila sa mga dugo ng birhen o ng mga hindi pa kinukulubot ang balat. Bago ako nakarating sa isla, ay kinailangan ko munang mamasahe sakay ng bangkang demotor. Pero bago ang lahat, Kuya Bari, ipakilala ko pala muna ang aking sarili. Nakalimutan ko na. Ako nga po pala si Joseph. 26 na taong gulang at isa akong adbokista ng kalikasan. Bumabiyahe po ako ng napakalayo upang puntahan ang mga itinuturing na yamang tubig at yamang lupa sa iba't ibang lugar. At ang aking tuntunin ay hikayatin ang mga taong lalong pagyamanin ang likhang natural sa pamamagitan ng pagbabahagi ko ng aking mga karanasan sa tulong ng teknolohiya. Nakilala ko ang nagmamaneho ng bangkang aking sinasakyan. Ang pangalan niya ay Cesar, 47 taong gulang. Sa kalagitnaan ng aming pamamalaot, nagbahagi si Cesar ng hindi kapani-paniwalang kwento. Sa kanyang salaysay, Kuya Bari, ang yumao niyang ama raw ay isang mangingisda. Namatay daw ang tatay niya noong 10 taong gulang pa lamang siya. Sa katunayan, hindi nila inaasahan ang pagkamatay ng kanilang ama dahil maayos naman ang takbo ng panahon nang minsang pumalaot ito upang manghuli daw ng isda na siya namang ibinebenta ng kanyang ina sa bayan. Hindi tulad ng kinasanayan, palubog na ng araw ngunit hindi pa rin umuuwi ang kanyang ama kaya't minabuti nilang suriin ang kalagayan nito. Ngunit naghihingalong dumating daw ang kapitbahay nila at mangiyak-ngiyak na ibinalitang natagpuan ang bangkay ng kanilang ama sa tabi ng ilog at ang laman nito'y ang dugoang damit ng kanilang ama. Walang nahagilap na katawan at sa magpahanggang ngayon, hindi pa rin daw malinaw ang tunay na sinapit ng ama ni Ka Cesar. Nabanggit ni Ka Cesar ang tungkol sa Magindara. Naniniwala umano siyang ang Magindara ang may kagagawa nun. Nang marinig ang kwento ng bangkero, lalo akong nagkaroon ng interes sa isla. Magandang oportunidad din ito upang makahakot ng mas maraming mga taga-subaybay
na mahilig sa mga kwentong hiwaga. Naging mapayapa naman po ang unang araw ko sa isla na iyon. Maganda ang pakikitungo sa akin ng mga tao roon na ang pangunahing ikinabubuhay ay ang pangingisda. Kahit hindi gaanong marangya ang estado ng kanilang mga buhay, hindi pa rin nawawala ang mga ngiting nakasilay sa kanilang mga labi. Nagrenta po ako ng matutuluyan doon, isang munting kubo, ngunit may malambot na kama naman. Gustong gusto ko sa isla, lalong-lalo na sa tuwing pagsapit ng gabi. Maliban kasi sa mga huni ng kuliglig, ay ang tunog ng mga paghampas ng alon lamang ang aking maririnig habang nakaupo sa puting pinong buhangin. Sa pangalawang gabi ay naanyayahan ako ng mga kalalakihan doon na makiisa sa kanilang inuman. Bilang paggalang naman ay hindi ko po ito tinanggihan. Sa kalagitnaan ng aming pagsasaya ay napunta ang usapan sa sinasabing aswang ng katubigan na tinatawag nilang Magindara. Ani ng isang kainumang kong si Kadado, mga estupido lamang daw ang maniniwalang totoo ang mga Magindara. Istrahiya lamang daw ito ng dating mga mangingisda upang takutin ang kapwa mga mangingisda at hindi sila masapawan. Sumalungat naman dito si Ka Ernie. Kung ganun, paano nyo mapapaliwanag ang sinapit ni Ka Pedro? Bahagyang natawa dito si Kadado. Sagot naman ito'y, napakatagal na yan. Mga bata pa lamang tayo noon nila Cesar. Sinadya lang na ipakalat ang mga haka-hakang aswang daw ang may kagagawa noon para matakot ang mga katulad nating bata noon na huwag magtatambay sa ilog. Wika nito sabay tungga ng baso. Sumabat naman ako sa usapan at saka tinanong kung sino ang tinutukoy nilang Ka Pedro. Si Ka Pedro pala Kuya Bari ay ang tatay ni Ka Cesar, yung nagmamaneho ng bangkang sinakyan ko papunta rito sa isla. Nagpatuloy lamang ang palitan ni Kadado at Ka Ernie ng mga argumento patungkol sa eksistensya ng sinasabi nilang Magindara. Ang iba naman naming mga kainuman ay tamang pakinig lamang. Diyan ka na nga muna Ernie, iihi lang ako saglit mga kumpare. Sambit ni Kadado saka ito tumayo mula sa kanyang kinauupuan at dumiretso ng lakad patungo sa likod ng higanting bato sa may ilog. Habang iniraraos ni Kadado ang tawag ng kalikasan, nagpatuloy lamang sa kwentuhan kaming mga nakapalibot sa mesa. Oh, asa na ba si Dado? Isang balde na siguro ang inihi nun. Biro naman ni Ka Joey nang mapansing halos 10 minuto na'y hindi pa bumabalik si Kadado. Sinubukan ko namang tanawin si Kadado roon sa may malaking bato kung saan siya huminto para umihi. Ngunit laking pagtataka ko nang hindi ito mahagilap ng aking mga mata. Nagpaalam naman ako kina Ka Joey na susuriin ko lang si Kadado dahil baka kako ay nakaidlip na doon sa likod ng may malaking bato at hindi lang mahagilap ng aming mga mata dahil nga makulimlim ang paligid. Tangan ang gaserang pinahiram ni Ka Ernie, inilawan ko ang paligid upang hanapin nga si Kadado. Ngunit nanlaki lamang ang aking mga mata nang mahagip ng liwanag ang sirasirang puting polo at ang maong na pantalon nito na palutang-lutang sa ilog. Agad ko namang tinawag ang aking mga kasama upang ibalita ang aking natuklasan. Nagsimula na rin silang mangamba sa posibleng kinalagyan ni Kadado pero sa kabila nito'y nagpatuloy kami sa paghahanap. Humingi na rin sila ng tulong sa mga otoridad upang hanapin ang katawan ni Kadado. Ngunit nabigo lamang ang lahat. Hindi na natagpuan ang katawan ni Kadado at naging palaisipan ang tunay na sinapit nito. Hindi ko inaasahang sa pananatili ko sa islay matutunghayan ko ang kahindik-hindik na insidenteng iyon, Kuya Bari.
Ibinahagi ko ang karanasan kong ito sa aking mga taga-subaybay at marami ang naging interesado sa isla. Kaya naman sa kabila ng pangamba, nanatili ako rito upang bigyang katuparan ang hiling nilang imbestigahan ko ang lihim na nakakubli sa islang iyon. Sinubukan kong tuklasin ang hiwagang bumabalot sa lugar. Isang gabi, mag-isa akong tumungo sa may dalampasigan at gamit ang dala kong pang-ilaw, pinagmasdan ko ang kailaliman ng tubig mula sa kalinawan nito. Nagbabaka sakali akong mangyaring makaengkwentro ko ang pinaniniwalaan nilang magindara. Kung maisakatuparan ko ito'y tiyak na mas lalong tutunog ang aking pangalan. Ilang sandali ang lumipas. Napabalikwas ako nang mula sa di kalayuan, nasaksihan ko ang isang babaeng umahon mula sa tubig. Nakasuot ito ng manipis na puting bestida. Kaya talaga namang di ko napigilang ituon ang aking mga mata sa pakurbang hugis ng kanyang baywang. Nahuli ako nitong nakatulala sa kanyang katawan, kaya't agad niyang iniharang ang mga braso upang ikubli ang bakat ng dibdib. Nagsisigaw ito at tinawag akong bastos, kaya't sumaklolo ang mga tao dahil sa pag-aakalang nasa bingid ng kapahamakan ang babae. Sandali, mali ang akala nyo. Hindi ko sinasadyang matagpuan siya rito sa ilog. Pangangatwiran ko. Sa kabutihang palad naman, hindi naman nila ako pinag-isipan ng masama at ipinaliwanag sa babaeng ako'y isang dayo roon sa isla. Humingi naman ng tawad ang babae na kinalaunay nakilala ko bilang si Mirasol. Tol, huwag kang magkakamaling pormahan niyang si Mirasol. Unika iha pa naman yan din ng kanyang ama. Wika ni Ka Ernie nang minsay mapagkwentuhan namin si Mirasol. Doon ko napag-alaman na nag-iisang anak na babae lamang pala ito. Dahil dalawa lamang sila ng nakakatanda niyang kapatid na lalaki na pinanganak na Pipi. Magaan ang loob ko sa batang iyan dahil may hawig siya sa unang babaeng nakarelasyon ko. Dagdag na kwento pa ni Ka Ernie. Ho, talaga po? Ay, ano naman ang pangalan niya? Pag-uusisa ko. Ayon sa kwento ni Ka Ernie, Luningning ang pangalan ng babaeng tinutukoy niya. Halos 2 dekada na rin daw ang nakakaraan nang makilala niya si Luningning sapagkat 18 taong gulang lamang siya noon. Subalit isang araw, bigla na lamang daw anyang naglaho ang kanyang dating kasintahan. Wala rin itong pamilya kaya't wala siyang mapagtanungan sa posibleng kinaroroonan nito. Sa kabila ng ilang taong paghihintay na bumalik ang dalaga, ni anino nito'y hindi na muling nagpakita pa. Nakakalungkot na marinig ang kwento ni Ka Ernie. Mayroon pa ring umanong mga gabing hinihiling niyang masisilayan niyang muli ang imahe ni Luningning at mahaplos ang balat nito kahit sa huling pagkakataon. Ganun pa man, masaya naman siya anya sa bago niyang asawa. Sa katunayan, meron na silang 3 anak nito. Siya nga pala, bukas nadalaw kami ng aking mga kasama sa bahay ni Ka Doming upang makiisa sa pagluluto ng mga ihahanda para sa 18 kaarawan ng anak niyang si Mirasol. Saad ni Ka Ernie. Makakabuti raw kung sasama ako't tumulong upang makabawi kay Mirasol sa insidenteng nangyari noong isang gabi. Sige po, sasama po ako bukas. Pagsasang-ayon ko naman sa kanya. Pero sa totoo lang Kuya Bari, ikagagalak kong muling masilayan ang nakakabighaning ganda ni Mirasol. Kaya't noong sumunod na araw rin ay sumama ako kina Ka Ernie patungo sa bahay ng dalaga. Habang abala ako sa pagsibak ng mga kahoy na siyang gagamitin bilang panggatong, naulinigan ko ang mga bulong-bulungan ng 3 mga lalaking nakiisa
sa paghahanda para sa kaarawan ni Mirasol. Ang sabi ng isa, talagang mahal na mahal umano ni Kadoming ang unika iha nito. Sumabat naman yung isa at sinabing, itinuturing niyang swerte yung anak niyang si Mirasol. Di niyo ba napansin mula nang dumating ang dalagat kapatid niya rito sa isla? Palagi nang may masaganang huli si Doming sa pangingisda. Sinang-ayunan naman ito ng kanyang mga kasama at dagdag pa nila. Tunay nga ang paniniwala ng ilan na may swerteng hatid sa pamilya ang mga unika iha. Nang matapos kami sa pagluluto ng mga ihahandang pagkain, sinimulan na ni Kadoming ang pagdiriwang para sa kaarawan ng kanyang anak na si Mirasol. At hindi mawawala sa mga pagdiriwang ang alak, kaya't naanyayahan na naman ako sa inuman. Hindi ko alam, Kuya Bari, pero may kalakasan ang alak na nainom ko. Nang naramdaman kong parang ako'y hilong-hilo na, nagpaalam muna ako sa aking mga kasama upang ako'y sumuka. Kumaripas ako ng takbo patungo sa may liblib na kakahuyan at doon ipinagpahinga ang sarili dahil mas lalo akong nahihilo kapag naaamoy ko ang alak. Sumandal ako sa may malaking puno habang nakaupo sa damuhan. Hanggang sa may narinig akong mahihinang mga pag-ungol na gumising sa natutulog kong diwa. Tumayo ako sa kabila ng pagkahilo upang tuntunin ang pinanggagalingan nito. Saka lamang ako nanumbalik sa ulirat nang matuklasan ko si Ka Joey na mahigpit na nakahawak sa mga braso ni Mirasol. Hinintay ko talaga ang araw na ito kung kailan mas hinugna ang iyong katawan. Wika ni Ka Joey na baka sa tono ang balak niyang kahalayan. Hindi naman mapapansin ang pag-ayaw sa dalaga. Hinayaan itong sakupin ng palad ni Ka Joey ang bawat pulgada ng kanyang balat. Nagulat naman ako sa aking nasaksihan at palihim akong umalis ng kakahuyan ng may sama ng loob. Hindi talaga ako makapaniwalang sa likod ng maamong mukha ni Mirasol ay magagawa niyang pumayag na makipagrelasyon sa matatandang katulad ni Ka Joey. Muli akong bumalik sa lamesa at tumungga ng alak at ibinuntun dito ang aking pagkadismaya. 10:00 na ako nagising kinabukasan dahil sa sobrang kalasingan. Ngunit hindi ko inaasahang isa na namang kahindik-hindik na balita ang bubungad sa aking umaga. Katulad ng sinapit ni Ka Dado at ng yumaong ama ni Ka Cesar, natagpuan sa dalampasigan ang dugo ang damit ni Ka Joey na palutang-lutang. Ngunit walang makapagsabi kung nasaan na o ang kinaroroonan ng katawan ng matanda. Muling naging palaisipan sa mga tao ang panibagong insidenteng ito. Lalong lumakas ang kanilang mga kutob ukol sa paninirahan sa isla ng pinaniniwalaang aswang ng katubigan o kung tawagin ay Magindara. Sa pagkakaalala ko'y huli kong nakita si Ka Joey na nakikipagtalik kay Mirasol sa kakahuyan noong parehong araw na ipinagdiwang namin ang kaarawan ng dalaga. Nagkaroon ng padasal sa bahay ni Ka Joey bilang pag-alala sa biglaan nitong pagkawala. Nakakaawa ang naiwan niyang pamilya. Mayroon na siyang asawa't dalagang anak, ngunit nagawa pa niyang magtaksil upang bigyang kaluguran ang kanyang pagkauhaw sa laman. Hindi ko naman naaninag ang presensya ni Mirasol. Marahil ay hindi niya gustong makaharap ang asawa ng yumaong karelasyon. Napag-usapan namin ni Ka Ernie ang pagkawala ni Ka Joey. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, isang lihim ang ibinunyag sa akin ni Ka Ernie. Sa'yo ko lang ito sasabihin, pare. Pero ang totoo'y batid ko kung sino ang nasa likod ng sinapit ni Joey. Ani ni Ka Ernie
na siya namang ikinakunot ng aking noo. Ano po? Ano po bang ibig niyong sabihin? Tanong ko naman dito. Ayon sa kanya, noong nakaidlip na kaming lahat dala ng sobrang kalasingan, naulinigan niya ang isang boses na animoy humihingi ng tulong. Tinuntun niya ang pinanggagalingan nito at napunta siya sa may dalampasigan. Nagtago daw siya sa likod ng higanting bato at saka pinanindigan ng balahibo habang pinanunood ang isang nilalang na may buntot ng sa isda. At nakakapangilabot na hitsura na tahasang binutas ang tiyan ni Ka Joey sa pamamagitan lamang ng matatalas na mga kuko nito. Kinuha daw ng halimaw ang mga lamang loob ni Ka Joey at animoy gutom na tigring nilantakan ang mga ito. Kitang-kita rin ang kanyang dalawang mga mata kung papaanong walang pakundangang dinuot ng halimaw ang puso ni Ka Joey at nginuya-nguya pa daw ito. Ang halimaw umano ay isa daw magindara. Ngunit mas hindi ko inaasahan ang susunod na lihim na ibinunyag sa akin ni Ka Ernie. Nang matapos umano daw ang magindara sa pagkain sa karne ni Ka Joey, itinapon nito ang mga tira-tirang laman sa malayong parte ng ilog at saka nagbago daw ito ng anyo. Hindi umano siya nagkakamali sa kanyang nakita, sapagkat ang magindara ay nagpalit sa hitsura sa wangis ni Mirasol. Si Mirasol ang magindarang nananalasa sa islang iyon. Ngunit hindi alam ni Ka Ernie kung papaano niya kukumbinsihin ang lahat sa isla, gayong wala naman siyang mailapag na patunay maliban sa kanyang mga salaysayin. Natatakot din daw siyang pag-isipan ng masama ng mga tao sa isla at akalaing sinisiraan niya lamang ang pamilya ni Ka Doming dulot ng inggit sapagkat palaging masagana ang mga huli nito kumpara sa iba pang katulad niyang mga mangingisda. Pinayuhan ko naman si Ka Ernie na kailangan muna naming hulihin sa akto itong si Mirasol bago namin isiwalat ang tunay nitong pagkatao. Nagsagawa kami ng plano ni Ka Ernie. Si Ka Ernie ang nakaisip ng ideyang gawing pain ang kanyang sarili. Dahil matatanda lang naman ang pinupuntirya ng mga magindara, susubukan niyang umanong linlangin daw si Mirasol hanggang sa magbagong anyo ito sa pagiging isang magindara. Habang ako na may palihim na tututukan ng video ang pagbabagong anyo daw nito gamit ang aking telepono. Kaya naman noong sumunod na gabi, Kuya Bari, tumungo si Ka Ernie sa may ilog. Kunwari nagpapahangin lamang siya roon samantalang ako'y nagtatago sa ilalim ng malaking puno, tangan-tangan ang aking telepono. Maya-maya rin ay natanaw ko na mula sa malayo si Mirasol na naglalakad patungo sa direksyon ni Ka Ernie. Nang tuluyan na itong makalapit sa lalaki, sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi at saka ito'y bumati. "Magandang gabi, Ka Ernie." Puno ng galang nitong saad. "Oh, anong ginagawa mo rito, iha? Gabi na ah." Tugon naman ni Ka Ernie na para bang lingid sa kanyang kaalaman ang tunay na pakay ng dalaga. Nagrason naman si Mirasol na balak niya sanang maligo sa ilog. "Pero kung gusto niyo samahan niyo na akong maligo." Sigurado akong lumapad ang mga tenga ni Ka Ernie sa kanyang narinig. Pagkakataon na niyang sakyan ang panlilinlang nang nagbabalat kayong aswang na nasa kanyang harapan. Hindi naman na nagpatumpik-tumpik pa si Ka Ernie at agad na pumayag ito. Akala siguro ni Marisol ay kumagat na sa kanyang panunukso si Ka Ernie. Magkahawak kamay pa nga silang lumusong sa tubig. Inalis ng dalaga ang suot nitong bestida at muntikan ko nang makalimutang halimaw ito dahil sa nakabibighaning hugis ng katawan nito. Tumama ang sinag ng buwan
sa makinis at porselana niyang kutis. Kahit naman sino ay hindi makakatanggi sa pambihira niyang ganda. Hinaplos ng dalaga ang balikat ni Ka Ernie na animoy minamasahe ito. Maaari mo ba akong kwentuhan tungkol sa mga dating karanasan mo sa pag-ibig? Wika ng dalaga sa malambing na tono. Nanatili lamang ako sa likod ng malaking bato habang kinukuhaan ng video ang tagpo nilang dalawa. Matinding bilin ko kay Ka Ernie na sakyan niya lamang ang mga pagkukunwari ng dalaga hanggang sa magbagong anyo at kako huwag siyang mag-alala dahil agad naman akong sasaklolo. Isinalaysay ni Ka Ernie kay Mirasol ang kwento nila ng kanyang dating kasintahan na si Luningning. Taimtim naman na nakinig si Mirasol sa kwento ng lalaki hanggang matapos ito. Nais mo ba siyang makita ulit? Sa tanong na ito ni Mirasol ay tumango naman si Ka Ernie. Nasa harapan mo lamang siya. Kumunot ang noo ni Ka Ernie sa tinura ng dalaga at tinanong ito kung anong ibig niyang sabihin. Ernie, ako si Luningning. Halos mabitiwan ko ang hawak-hawak kong telepono pagkasabi nun ni Mirasol. Isiniwalat ni Marisol ang katotohanan kaya siya biglang naglaho noon at hindi na muling nagpakita pa kay Ka Ernie dahil nahulog ang kanyang loob sa ibang lalaki. At ang lalaking iyon ay si Doming. Si Doming? Ang iyong ama? Tanong ni Ka Ernie sa malakas na boses. Hindi ko tunay na ama si Doming. Tugon naman ng dalaga. Anya, nagbalat kayo lamang siya sa panibagong anyo ng tao upang hindi siya makilala ni Ka Ernie bilang si Luningning na dati nitong kasintahan. Nagpanggap siya ng kanyang kapatid na bagong salta sa isla at nagkunwaring dati silang naninirahan sa probinsya ng kanilang ina na nakipaghiwalay na kuno sa nagpapanggap nilang ama na si Doming. Ngunit hindi totoo na bago silang salta sa islang iyon. Matagal na silang naninirahan sa kailaliman ng ilog ng kanyang kapatid na nagmula sa angkan ni Oriol. Ngunit ang kakayahan sana nitong makapanlinlang gamit ang tinig niya ay naglaho nang mawala ang boses at tuluyang naging pipi. Ano? Hindi ako naniniwala. Wika ni Ka Ernie sa nanginginig na boses na batid kong paraan niya lamang upang maudyok si Mirasol na magbagong anyo sa pagiging isang magindara. Nilublob ni Mirasol ang buong katawan niya sa tubig. Mahigpit ko namang hinawakan ang aking telepono upang matiyak na makukunan ko ang kanyang pagbabagong anyo. Ilang segundo lamang ang lumipas. Umahon muli ito mula sa ilalim. Iwinaksi niya ang kanyang mga daliring may matatalas na mga kuko. Ibinuka rin nito ang kanyang bibig at lumabas ang nakauslit matutulis nitong mga ngipin. Itinutok ko ang kamera ng aking telepono sa kanyang kulay itim na buntot na tulad ng sa isda. Akma niya na sanang susunggaban si Ka Ernie nang alertong binunot ni Ka Ernie ang kutsilyong nakasuksok sa loob ng kanyang pantalon. Kinuha ko rin ang daladala kong itak bilang sandata at pinagtulungan namin ni Ka Ernie ang magindara, subalit iningatan naming hindi ito mapaslang. Nawala sa kamalayan ang magindara makatapos makatanggap ng ilang taga mula sa amin ni Ka Ernie, bagamat hindi naman ganoon kalalim ang mga natamong sugat nito. Habang iginagapos ni Ka Ernie ang mga kamay ng magindara gamit ang inihanda naming lubid, natanaw ko mula sa di kalayuan sina Doming at ang kapatid ni Mirasol. Mayroon silang tangan na mga itak. Anong ginawa ninyo sa asawa ko? Bulalas ni Ka Doming nang madatnan ang magindarang nakagapos. Doming, nabisto na namin kayo.
Wala na kayong magagawa. Pasigaw na tugon naman ni Ka Ernie. Sinalakay kami ni Kaduming at ng kapatid ni Magindara. Inihanda naman namin ni Ka Ernie ang aming mga itak at nakipagsalitan ng mga taga sa dalawa. Tumagal ang aming pakikipagbuno sa bawat isa nang biglang nagsidatingan ang mga tao sa isla dahil nabulabog umano sila ng ingay na nilikha namin. Inasahan na namin ang pagkasurpresa sa kanilang magiging reaksyon sa sandaling matunghayan ang Magindara at hindi nga kami nagkamali, Kuya Bari. Pilit naming kinukumbinsi ni Ka Ernie ang mga tao na ang Magindarang iyon ay walang iba kung hindi si Mirasol. Ipinakita ko sa kanila ang kuha ko sa telepono na nilalaman ang pagbabagong anyo ni Mirasol na siyang Magindarang nananalasa sa islang iyon. Nabigyang kasagutan din kung bakit palaging masagana ang huli ni Kaduming. Ang kapatid ni Magindara ay may kakayahan din palang kontrolin ang mga ordinaryong nilalang na naninirahan sa katubigan. Kaya naman pala'y ganoon na lamang ang pagpapahalaga ni Kaduming sa magkapatid. Hindi dahil anak niya ang mga ito, kung hindi dahil nakakakuha siya ng pansariling benepisyo mula sa dalawa. Kinuyog ng mga tao sa isla sina Kaduming. Isinilid sila sa rehas na bakal upang doon pagbayaran ang kamalasang inihatid nila sa isla. Masasabi kong ang karanasan kong ito, Kuya Bari, ay ang pinakahindi ko malilimutan sa tanang buhay ko. Binago nito ang aking mga paniniwala ukol sa mga alamat na akala ko ay sa libro ko lamang mababasa, katulad ng alamat ni Magindara. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng nakikinig ng inyong channel. Ako nga po pala si Roger, tubong Masbate. Sa ngayon, nakatira kami ng aking asawa dito po sa Zamboanga City. May sarili na kaming bahay at mayroon na rin kaming negosyo sa tulong ng aking anak. Mahigit 10 taon ng seaman ang aking anak at wala pa ring balak na mag-asawa. Sisimulan ko po ang aking tunay na karanasan noong nasa Masbate pa lamang po ako. Natigil ako sa pag-aaral ng mga panahong iyon, Kuya Bari, dahil sa kakulangan sa pera. Magsasaka lamang kasi kami. Minsan nagtitinda lamang ako ng puto sa baryo upang may pambili kami ng daing o kahit anong pangangailangan sa bahay. Malayo kami sa kabihasnan, kaya kinakailangang may pondo kami sa kusina. Sa edad na 17, may naiibigan na akong mga babae. Hindi nga lang akong maalam manligaw, Kuya Bari, dahil nangingibabaw pa rin sa akin ang hiya. Naalala ko pa noon kung papaano ko ligawan ang kauna-unahang babaeng nagpatibok ng aking puso. Siya po si Maria. Hindi sa nililigawan ko si Maria, bagkus binibigyan ko siya ng puto sa tubing makakasalubong ko siya sa daan. Dahil doon, unti-unti kong napapansin na napapalapit na siya sa akin. Magmula rin noon, palagi na kaming nagkikita sa tuwing inuutusan ako ng aking ina na lumuwas ng baryo. Hanggang sa lumalim na ang pagtitinginan naming dalawa. Subalit isang araw, nagbago po ang lahat nang bigla na lamang siyang naglaho na parang bula. Ayon sa nakakakilala sa kanya at malapit na kaibigan, lumuwas umano siya sa syudad upang maghanap daw ng trabaho dahil kinakailangang matustusan ang pag-aaral ng kanyang kapatid. Isinasalaysay kasi niya sa akin na may katandaan na ang kanyang ama't ina kaya't hindi na masyadong makatulong sa paghahanap buhay. Tila gumuho ang aking mundo ng mga panahong iyon, Kuya Bari.
Subalit umaasa pa rin akong babalikan niya ako. Araw-araw po akong bumababa sa baryo sa pagbabakasakaling bumalik si Maria, ngunit bigo ako. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, naghintay pa rin ako, ngunit gaya ng inaasahan ni anino ng babaeng pinakamamahal ko ay hindi ko talaga nasilayan pa. Dahil doon, unti-unti na akong sumuko. Nawala na ako ng pag-asang babalik pa siya. Hanggang isang araw, nagdesisyon akong maghanap ng trabaho sa bayan kung saan doon ko nahanap ang pangalawang babaeng muling nagpatibok po ng aking puso. Masayang kausap itong si Lilia. Mabait at siya ang tipong babaeng hindi mo papakawalan. Nagpasya kaming magsama sa bahay ng kanyang tiyahin. Dahil wala namang ibang nakatira doon bukod sa kanya, pumayag na rin ako. Namasukan ako bilang tagaluto sa isang maliit na karinderya sa merkado. Sakto lang ang kita para mabuhay kami ni Lilia. Naghanap na rin si Lilia ng kanyang mapapagkakitaan gaya ng paglalaba sa pamilyang may kaya sa buhay. Hindi naman siya nabigo nang kunin siya ng mayamang mag-asawa. Pati paglilinis ng kanilang bahay ay pinagawa na sa kanya upang madagdagan ang kanyang kinikita. Dahil doon, nakapag-ipon kaming dalawa, Kuya Bari. Halos araw-araw may kumukuha sa kanya, subalit tinatanggihan niya dahil mas malaki po ang bigay sa kanya ng mag-asawang Merla at Lito. Dumating na nga sa punto na doon na siya pinapatulog ng mag-asawa, bagay na hindi ko naman pinayagan dahil wala akong kasama. Wala kasing anak ang mag-asawa ng mga panahong iyon, Kuya Bari. Lumipas ang ilang araw na parati ng ginagabi ng uwi si Lilia. Ngunit ganun pa man, ipinagkibit balikat ko na lamang ang bagay na iyon. Sa aking isipan lang, trabaho lamang ang pinagkakabalahan ng aking kinakasama at hindi ko dapat siya pag-isipan pa ng masama. Hanggang sa isang gabi, habang tahimik kong binabagtas ang daan pauwi sa amin nang makarinig ako ng kakaibang ingay na nagmula sa likurang bahagi ng malaking puno ng akasya. Sa hindi malamang dahilan, biglang nanindig ang aking balahibo sa aking batok. Napapalunok ako ng laway at walang lingon likod akong tumalilis ng takbo. Noong tuluyan na akong makarating, natigilan ako sa paghakbang nang matanaw sa di kalayuan si Lilia na paika-ikang naglalakad. Kumunot ang aking noo kasabay ng unti-unting pagkabog ng aking dibdib. Batid kong mayroong hindi magandang nangyari sa kanya, kaya naman mabilis ko siyang sinalubong upang alalayan. Pagdating namin sa bahay, kaagad kong tinanong si Lilia kung ano ang nangyari. Subalit tanging pag-iling lamang ang kanyang itinugon sa akin. Dahil doon, hindi ko na siya kinulit pa kahit ramdam na ramdam kong may inililihim siya sa akin. Maganda naman ang takbo ng pagsasama namin ng sumunod na mga araw. Kahit abala kami sa kanya-kanya naming gawain, nabibigyan naman namin ng oras ang isa't isa. Subalit hindi ko inaasahan ang biglaang pagbabago ng ugali ni Lilia isang araw. Matamlay siya. Tila may dinaramdam siyang sakit. Hindi rin makausap ng maayos. Kaya naman ng araw ding iyon, nagpasya akong dalhin siya sa pinakamalapit na center. Subalit ayon sa mga midwife, walang nakikitang sakit sa kanyang katawan. Dahil dito, iniuwi ko siya sa bahay. Inalagaan. Nagbabakasakali akong dala lang iyon ng pagod at kailangan lamang niya ng pahinga. Subalit habang lumilipas, Kuya Bari, ang mga araw,
lalong lumalala ang kalagayan niya. Hindi na rin siya nakapaglalaba sa mag-asawang Merla at Lito, kaya naman nagulat na lamang ako kinagabihan ay sila mismo ang dumalaw sa amin. Hindi ko batid kung bakit alam nila ang aming tirahan, gayong may kalayuan ito sa labasan. Isa pa, wala rin kaming binanggit sa kanila. Ngunit ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako sa pagmamalasakit na ibinigay nila kay Lilia. Nagdala sila ng maraming prutas at isda. Lahat iyon bigay lamang daw sa amin. Walang sawa akong nagpapasalamat, lalo na't nag-alok pa sila ng mga medisina. Hindi nagtagal, gumaling si Lilia sa kanyang sakit na maging ako ay hindi alam ang dahilan. Ipinaubaya ko na lamang sa mag-asawa ang lahat. Makalipas ang ilang araw, muling bumalik sa paglalabada si Lilia. Subalit kapansin-pansin ang biglaang pagbabago ng kanyang ugali. Ang dating mabait ay napalitan ng malahalimaw na pag-uugali. Parati na niya akong sinisigawan kapag hindi ko kaagad nagagawa ang kanyang iniuutos. Dumagdag din sa isipin ko, sa tuwing sasapit ang gabi ay saka naman siya umaalis ng bahay. Katwiran niya, pinapapunta daw siya kina Sir Lito dahil may ipinag-uutos umano sila sa kanya. Doon pa lang, Kuya Bari, may hinala na ako na baka mayroong hindi kaaya-ayang ginagawa ang aking kinakasama. Dahil sa mga pangyayaring iyon, nagsagawa po ako ng plano kung saan palihim ko siyang susundan. Nag-antay ako ng oras. Pagsapit nga ng gabi, nagkunwari na akong tulog nang mapansin kong gumalaw ang aming higaan, tanda na tumayo siya. Tumalikod ako sa kanya upang hindi niya ako mapansing nagtutulog-tulugan lamang. Makaraan lamang ang ilang sandali, ramdam ko na ang ingay ng pintuan. Dahan-dahan akong bumangon nang maramdaman kong naisara na niya ito. Kinuha ko ang itim kong sombrero bago nagmamadaling lumabas. Naabutan ko siya na kasalukuyang naglalakad sa gilid ng daan patungo sa bahay ng mag-asawa. Napapalunok pa nga ako ng laway kasabay ng biglaang pagkabog ng aking dibdib. Hindi ko batid kung bakit ganoon na lamang magreklamo ang aking isip, gayong mabait naman sa amin sina Sir Lito. Sila yung tipong mga tao na wala kang masasabi dahil sa taglay nilang kabaitan, kaya walang dahilan upang pagdudahan ko pa sila. Sa katunayan, may inabot pa silang pera sa amin noong nangangailangan kami. Huminga ako ng malalim bago ipinagpatuloy ang paglalakad. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating din namin ang malaking bahay ng mag-asawa. Binuksan ni Lilia ang gate na tila ba pagmamay-ari niya ang bahay na iyon. Tahimik ko lamang siyang pinagmamasdan mula sa di kalayuan habang dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Naghintay lamang ako ng ilang minuto bago sumunod doon. Nakikiramdam ako habang dahan-dahan kong inihahakbang ang mga paa ko patungo sa loob. Tila ba may nakamasid sa akin? Bigla ring nag-init ang aking pakiramdam sa hindi malamang dahilan. Dahil doon, binilisan ko ang aking paglalakad patungo sa loob ng bahay. Subalit natigilan po ako nang makarinig ng pamilyar na ingay mula sa malapit na silid. Kaya't dumoble pa ang kabang nararamdaman ko ng gabing iyon, Kuya Bari. Sumilip ako sa nakabukas na pintuan. Biglang namilog ang aking mga mata sa aking natuklasan. Tila ako'y sinasakal sa nakita habang unti-unting naglandas ang mga luha sa aking pisngi.
Sa takot na baka makita nila ako, dahan-dahan kong inihakbang ang aking mga paa palabas ng bahay, dala ang sama ng loob. Subalit natigil din iyon nang mapansin ko ang ilang bote na nakahilera sa maliit na mesa. Hindi ko wari kung anong klaseng mga gamot iyon, ngunit nanaig pa rin sa akin ang ginawa nilang kababalaghan kung saan nagtaksil sa akin si Lilia. At ang masakla pa, Kuya Bari, naroon lamang sa loob ang asawa ni Sir Lito habang walang pakundangang pinagsasawaan nito ang aking kinakasama sa ibabaw ng kama. Tumakbo ako papalayo sa bahay na iyon. Pakiwari ko talaga ng mga oras na iyon ay para akong pinaslang dahil sa sobrang sakit. May kapalit pala ang lahat-lahat na ibinigay nilang tulong sa amin. Hindi ko akalain na doon hahantong ang pagsasama namin ni Lilia. Lakad-takbo ang aking ginawa hanggang sa mapansin kong hindi na pamilyar sa akin ang naturang lugar. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Madilim at walang kabahay-bahay. Nagsimula na akong kabahan. Tila may nagmamatsyag sa akin mula sa di kalayuan. Ang nararamdaman kong inis at galit ng mga oras na iyon ay napalitan ng takot. Naisin ko mang bumalik sa aking pinanggalingan ay hindi ko na magawa. Bagkus tila may nag-uudyok sa akin upang magpatuloy lamang sa aking paglalakad. Sinunod ko ang nais ng aking isip. Nagtuloy-tuloy lamang ako sa paghakbang hanggang sa makarating ako sa isang malawak na patag. Kumunot ang aking noo dahil maliwanag sa lugar na iyon gawa ng may nakahilerang sulo sa paligid. Sa aking tansya, Kuya Bari, sinadyang ilagay ang mga ito roon. Pinasadahan ko ng tingin ang buong paligid. Namangha ako nang makita ang naglalakihang mga kawali at sandok sa isang malaking mesa. Batid kong may salo-salo sa lugar na iyon. Kuya Bari, subalit labis din ang aking pagtataka dahil walang katao-tao roon maliban sa akin. Hindi ko alam kung magpapatuloy ba ako o babalik sa aking pinanggalingan. Ngunit huminga muna ako ng malalim bago nagpa siyang magpatuloy. Subalit laking gulat ko na lamang nang makarinig ng malalakas na kaluskos sa unahang bahagi. Naghahalo ang laman ng aking isip ng mga oras na iyon. Kaya sa halip na bumalik sa pinanggalingan ay sinalubong ko ang nasabing ingay, bagay na labis kong pinagsisisihan. Sinalubong ako ng ilang kalalakihan na may kanya-kanyang hawak na mga itak. Matalim ang tinging ipinukol nila sa akin na siyang nagbigay sa akin ng matinding kilabot. Nanindig ang aking mga balahibo sa katawan, lalo na nang unti-unti nilang inihakbang ang kanilang mga paa patungo sa aking kinatatayuan. Dahil sa takot, walang sabi-sabing kumaripas ako ng takbo pabalik sa aking pinanggalingan. Hindi ko batid kung saang parte ako nagsusuot, matakasan ko lamang sila. Sa tansya ko po, nasa 6 sila at malalaki ang kanilang pangangatawan. Tumigil ako sa pagtakbo nang mapansin kong wala nang nakasunod sa akin. Marahas akong bumuntong hininga bago nagpa siyang bumalik sa bahay. Buo na ang aking pasya. Bumalik ako roon na tila walang nangyari. Pagdating ko po roon, nagkunwari akong walang alam sa nangyari. Nagulat si Lilia. Nagtanong kung bakit ako naroroon. Ngunit nagdahilan na lamang ako. Nasabi kong may masama akong panaginip at gusto ko lamang makita siyang buhay.
Nagsinungaling na lamang ako kahit kating-kati na akong sampalin siya. Magmula noon, Kuya Bari, mas malamig pa sa yelo ang pakikitungo ko kay Lilia. Naroon na yung sinisigawan ko na siya. Madaling araw na akong umuwi galing sa trabaho, bagay na lalo niyang ikinagalit. Sa halip na matakot, lalo ko lamang siyang iniinis. Nung sumunod na araw, umaga na ako umuwi ng bahay. Natuto na rin akong magsugal. Sumasama kahit kanino, maibsan lamang ang aking nararamdamang galit. Bigla na lamang nawala ang hiya sa aking katawan ng panahong iyon, Kuya Bari. Batid kong lahat ng iyon ay dahil sa ginawang pagtataksil sa akin ni Lilia. Isang araw, habang tulala akong nakaupo sa bakanting upuan, lumapit sa akin ang isa sa kasamahan ko sa trabaho, si Almer. Matagal na siya sa pinapasukan kong karinderya, kaya kilala na siya halos ng mga customer. May napansin lang ako kay Almer. Parati siyang balisa. Tila may malalim siyang pinagdadaanan. Tinanong niya ako kung nais ko bang sumama sa kanya. May pista raw sa kanila. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Upang maibsan ang sama ng loob, sumama ako sa kanya kinabukasan nun. Hindi na ako nagdala pa ng damit dahil pahihiramin naman daw ako ni Almer. Sinadya ko ring umalis ng bahay nang wala roon si Lilia upang hindi niya ako makita. Habang nasa daan, palaisipan pa rin sa akin kung bakit nagawa sa akin ni Lilia ang bagay na iyon. Batid kung hindi naman ako nagkulang, ngunit bakit nagawa pa rin niyang magtaksil? Kinuha ko ang pagkakataong iyon upang magpakalayo-layo. Sa tuwing makikita ko ang pagmumukha niya, maaalala ko lamang ang kababuyang ginawa nila sa ibabaw ng kama. Lumipas ang 2 oras. Huminto kami sa isang tahimik na lugar. Napakunot ang aking noo dahil kabaliktaran iyon sa sinabi ni Almer. Tila patay ang pinuntahan ko at hindi piyesta. Nagdadalawang isip tuloy ako kung tama bang sumama ako sa kanya. May 3 lalaking tila nakaabang sa amin mula sa di kalayuan. Tinanong ko si Almer, ngunit tanging iling lamang ang nakuha kong tugon. Mangilan-ngilan lang din ang nakatirik na bahay sa lugar na iyon. Maya-maya'y dinala ako ni Almer sa isang malaking bahay. Namangha ako dahil maganda ang pagkakagawa ng bahay kahit gawa lamang sa kawayan ang sahig. Niyaya akong pumasok ni Almer sa isang silid kung saan maliit lamang ang bintana. Nagtataka ako dahil amoy kanal ang loob at maraming gamit na nagkalat. Ganun pa man, nagpasalamat pa rin ako kay Almer dahil kahit papaano naibsan ang nararamdaman kong sakit na idinulot sa akin ng babaeng pinakamamahal ko. Nagtungo ako sa bintana sa binuksan iyon. Napatingin ako sa kalangitan. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Marahas akong bumuntong hininga bago nagpasyang umidlip muna. Nagising ako sa kalagitnaan ng aking pagtulog dahil sa kakaibang ingay na nagmula sa labas ng bahay. Kinusot-kusot ko ang aking mga mata, saka nagpasyang bumangon. Subalit natigilan ako nang makarinig ng sunod-sunod na kaluskos sa likurang bahagi ng bahay. Nakuryoso tuloy ako kaya sa halip na lumabas, sumilip lamang ako sa maliit na siwang sa dingding. Nanlaki ang aking mga mata sa aking nakita. Naglalakihang mga kawali at kaldero na nakalatag sa lupa, habang mangilan-ngilan din ang mga sulo na nakahilera sa nakatayong mga kahoy na sa tansya ko po ay sinadya pang itayo doon.
Binundol ng matinding kaba ang aking dibdib nang maalala ang napuntahan kong lugar noong nasilayan ko ang pagtataksil sa akin ni Lilia. Muli akong sumilip. Maraming mga tao ang tila nakabantay sa paligid. Sa isang gilid kung saan sa tabi noon ay may malaking bato. Doon, naroroon nakatayo si Almer. Tila may inuutos siya sa mga taong malapit lang sa kanya. Napalunok tuloy ako ng laway. Napaisip ako, ano ba ito? Ano ang nangyayari sa paligid? Parang tila kakaiba. Biglang sumagi na lamang sa isip ko na katapusan ko na ba ito? Katapusan ko na kung hindi ako aalis doon. Huminga ako ng malalim bago nag-isip ng paraan. Ramdam na ramdam ko kasi Kuya Bari na mayroong mali sa lugar na napuntahan ko. Nadali ako ni Almer. Kasinungalingan lamang ang ipinakita niyang kabaitan sa akin. Kaya bago pa ako gawing hapunan ng mga taong nandoon, nagpasya na akong tumakas sa lugar na iyon. Alam na alam kong hindi normal ang mga taong naroroon. Sila ay mga aswang. Naghanap ako ng madadaanan. Nag-isip ako ng paraan upang makatakas sa delikadong lugar na iyon. Nagpasya akong dumaan sa maliit na bintana kung saan sa ibaba noon ay diretso sa bangin. Pumikit ako sa isiping matatakasan ko nga sila, ngunit panganib pa rin ang sasalubong sa akin sa ibaba. Ipinilig ko ang ulo saka nagdesisyong pumatong sa itaas ng bintana. Subalit naudlot iyon nang mahagip ng aking paningin ang mag-asawang Lito at Merla. Lalong binundol ng matinding kaba ang aking dibdib ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Nanlumo ako sa isiping baka isa na si Lilia sa kanila. Sa puntong iyon, buo na ang aking hinala na aswang ang nakatira sa lugar na iyon. Ilang saglit pa, narinig kong sumigaw ang isa sa kanila na sa tansya ko po ay pinuno ng grupo. Tila may pinapahanap silang nawawala. Lalong lumakas ang kabog ng aking dibdib nang mapansin kong sa bahay na kinaroroonan ko sila lahat nakatingin. Kaya naman wala na akong sinayang na oras. Akmang aakyat na sana ako nang makaramdam ako ng kamay sa aking balikat. Dahan-dahan kong nilingon ang pagmamay-ari nun. Nagtagis ang aking bagang nang mapagsino ito, si Almer. Nakangisi siya habang may hawak na 2x2. Nang mga oras na iyon, Kuya Bari, ay batid kong para sa akin ang kanyang hawak-hawak, kaya bago pa man niya ako tuluyang masapol ay inunahan ko na siya. Sinipa ko si Almer sa tuhod dahilan sa kanyang pagkatumba sa sahig. Dahil doon, kinuha ko ang pagkakataong iyon upang makatakas na. Tumalon ako sa bintana at diretso sa bangin kahit batid kong walang kasiguraduhan kung mabubuhay pa ako o hindi. Bahala na, basta ang alam ko sa mga oras na iyon ay matatakasan ko ang mga halimaw na nakatira sa lugar na iyon. Pumikit ako habang nasa kawalan. Iniisip ko na himala na lamang kung mabubuhay pa ako. Dahil bukod sa mataas, batid kong malalim din ang bangin na iyon. Hanggang sa maramdaman kong nasa ilalim na ako ng tubig. Dahil doon ay mabilis kong iminulat ang aking mga mata. Ikinawag-kawag ko ang aking mga kamay, makalangoy lamang paitaas. Noong marating ko ang ibabaw, nakahinga ako ng maluwag nang masilayan ko ang malawak na sapa. Mabuti na lamang at walang bato sa tapat kung saan ako nahulog. Dahan-dahan akong lumangoy sa gilid.
at dali-dali akong umahon sa tubig, saka ako naghanap ng daan para makalayo na sa lugar na iyon. Nanginginig ako habang binabaybay ko ang daang madilim. Kinakapa ko ang bawat sulok na aking dinadaanan. Hanggang sa makarating ako sa isang pamilyar na lugar. Nakarating ako sa isang highway kung saan alam ko na kung papaano ako makakauwi. Madaling araw na nang makarating ako sa amin, Kuya Bari. Wala na roon ng aking kinakasama. Iniwan na ako ayon sa mga nakakita. Dala-dala umano ang di kalakihang bag sa kapaika-ikang naglakad na tila hangin lamang na dumaan sa kanilang harapan. Tuluyan na akong iniwanan pagkatapos akong pagtaksilan. Sa aking isip, mas mainam na iyon ang nangyari kaysa patuloy lamang niya akong pagtaksilan. Mula ng gabing iyon, hindi ko na nabalitaan pa ang mag-asawang Merla at Lito. Tuluyan na silang umalis sa kanilang bahay. Ayon sa nakakilala sa kanila, lahi umano sila ng mga aswang. Dahil doon, hinala ko, baka nahawahan si Lilia sa pagiging aswang nila. Subalit palaisipan pa rin sa akin kung bakit hinayaan lamang ni Merla na pagtaksilan siya ng kanyang asawa. Ngunit naisip ko na lamang, baka hindi nagkakaanak si Merla, kaya si Lilia ang naisipan nilang magluluwal ng kanilang supling. Maging ako, Kuya Bari, ay biktima pa sana nila kung hindi lang ako nakatakas sa kanilang mga kamay kung saan ako lang pala ang bisita sa pistang iyon at kamuntik pa akong gawing panghanda. Hindi ko rin maintindihan, Kuya Bari. Lahat ata ng ginawan ko ng kabutihan ay bumaliktad sa akin. Ano ba ang nagawa ko? Magmula ng pangyayaring iyon, nagpasya akong magpakalayo-layo at sa kabutihang palad sa siyudad ng Zamboanga City ako napadpad. Doon ko na rin natagpuan ang babaeng ina ng aking anak ngayon. At habang patuloy ang paglipas ng panahon, natutunan ko po, Kuya Bari, na tanggapin at yakapin ang bawat bahagi ng aking nakaraan. Ang pista na iyon ay naging sandigan ng mga pagbabago sa aking buhay. Hindi ko akalain na sa likod ng dilim at takot, may liwanag at pag-asa pa ring nag-aabang. Nakita ko ang sarili ko na unti-unti nang lumalakad ng may tapang, na may bagong pangarap at pag-asa. Ang bawat hakbang ay isang paalala na sa kabila ng unos at mga pangyayari sa buhay, maaari pa rin tayong bumangon at magsimulang muli. At sa dulo, Kuya Bari, ng aking kwento, alam ko na ang lahat ng mga pagsubok na aking hinaharap ay nagbigay daan sa akin upang mas maging buo at mas bukas ang aking puso. Ang pista na iyon ay hindi lamang isang bahagi ng aking nakaraan, kung hindi isang mahalagang hakbang patungo sa aking hinaharap. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang kwentong hinding-hindi ko na malilimutan sa tanang buhay ko. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon and more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Roger. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.